Isang hamak na tagatinda lang ng bulaklak. Iyan ang tingin nila sa akin. Basurang pwedeng tapakan at itapon pagkatapos pakinabangan. Habang winawasak ni Sofia ang aking dangal sa harap ng lahat, nanatiling bato ang puso ng makapangyarihang si Adrian Monteverde. Pero hindi nila alam, sa likod ng bawat luhang pumapatak, may isang lihim na babago sa kanilang kaharian. Ako si Liana Reyes, at sisiguraduhin kong ang bawat tinik na ibinaon niyo sa akin ay magbubunga ng inyong pagsisisi. Kaya mo bang harapin ang katotohanan sa likod ng yaman at kapangyarihan? Huwag mong isipin na dahil pinayagan kitang pumasok sa pamamahay na ito, ay magiging kapantay ka na namin. Isang hamak na tagatinda ka lang ng bulaklak, Liana. Ang dumi mo ay nanunuot hanggang sa mga kuko mo. Huwag kang umasa na ang tulad ni Adrian ay titingin sa isang basurang gaya mo. Ang boses ni Sofia ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng engranding bulwagan ng mga Monteverde. Nakatayo si Liana sa gitna ng silid, basa ang laylayan ng kanyang kupas na palda dahil sa malakas na ulan sa labas. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang tinititigan ang isang pumpon ng mga sariwang rosas at puting sitsirika, ang pinakamagandang bulaklak mula sa kanyang munting hardin na buong ingat niyang pinili mula pa noong madaling araw. Sariwa pa ang mga sugat sa kanyang daliri mula sa mga tinik, mga sugat na tiniis niya dahil alam niyang ito ang huling pagkakataon upang makiusap para sa kanyang ama. Ang bawat talulot ng bulaklak na iyon ay sumisimbolo sa huling sentimo na meron siya, na ipinambili niya ng magandang laso sa halip na itabi para sa sariling pagkain. Umaasa siyang sa pamamagitan ng regalong ito, maaalala ni Doña Celestina ang katapatan ng kanyang ama. Ngunit sa isang iglap, marahas na hinablot ni Sofia ang pumpon at itinapon ito sa sahig. Ang tunog ng mga bulaklak na bumagsak sa makinis na marmol ay tila ang tunog ng sariling puso ni Liana na nadudurog. Walang imik na lumapit si Adrian Monteverde, ang lalaking minsan niyang tinuring na liwanag sa madilim niyang mundo. Ngunit sa halip na pag-asa, ang tanging nakita niya sa mga mata nito ay ang matinding lamig na tila yelo na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sophia is right, malamig na sabi ni Adrian habang hindi man lang tinitingnan ang mga bulaklak na nayapakan na ng kanyang sapatos. You don't belong here, Liana. Your presence is an insult to this house. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security. Nanigas ang buong katawan ni Liana. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa pag-asa ay ngayon ay nakakuyom na lamang sa kanyang gilid, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng mga luhang ayaw niyang ipakita sa harap ng mga taong walang puso. Naramdaman niya ang hapdi ng katotohanan na sa mundong ito, ang dangal ng isang mahirap ay mas mura pa sa alikabok sa sapatos ng mga mayayaman. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang mabuhay ang kanyang ama, ay walang saysay sa harap ng mapang-aping kapangyarihan. Habang nakatingin siya sa nadurog na mga bulaklak sa sahig, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang anak ang kasalanang hindi naman niya ginawa? At hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan sa gitna ng kinang ng ginto at yaman? Tumalikod si Liana na may dalang bigat na tila buong mundo ang pasan niya. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto,
Ang malakas na tunog ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ay bumasag sa kanyang pagluluksa. Sa nanginginig na mga daliri, sinagot niya ang tawag mula sa ospital. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpabagsak sa kanyang huling lakas. Miss Reyes, kailangan niyo nang makahanap ng pambayad sa loob ng 1 oras. Kung hindi ay ititigil na namin ang life support ng tatay niyo. Wala na kaming magagawa. Napalingon si Liana sa marangyang chandelier na nagbibigay ng liwanag sa mansyon habang sa labas ay nagngangalit ang bagyo. Saan siya kukuha ng himala sa gitna ng kawalan? At kung ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang ama ay ang ibenta ang huling piraso ng kanyang dangal sa lalaking kumuyaog sa kanyang puso, meron pa ba siyang lakas na bumalik at lumuhod sa paanan ni Adrian? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng dambuhalang gusali ng Monteverde Tower ay tila bawat segundo ng buhay ng kanyang ama na unti-unting nauubos. Basang-basa si Liana, nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatayo sa harap ng marangyang reception desk. Ang mga tao sa paligid na nakasuot ng mamahaling barong at suit ay tila tumitingin sa kanya bilang isang mantsa sa kanilang malinis at makinang na mundo. Ngunit wala na siyang pakialam sa hiya. Ang kanyang dangal ay isang maliit na sakripisyo kung ang kapalit nito ay ang huling hininga ng kanyang ama. Nang sa wakas ay pinayagan siyang pumasok sa opisina ni Adrian, ang amoy ng mamahaling leather at kape ay sumalubong sa kanya, isang amoy ng kapangyarihan na lalong nagparamdam sa kanya ng kanyang kaliitan. Nakatalikod si Adrian, nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod ng Makati na binabalot ng dilim at ulan. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na walang pintuan, matigas at hindi matitinag. I thought I made myself clear, Liana. Ang malamig na boses ni Adrian ay bumasag sa katahimikan. Hindi ako nagbibigay ng limos. Kung pera ang kailangan mo, maling pintuan ang kinatok mo. Hindi ako humihingi ng limos, Adrian. Ang tinig ni Liana ay gumaralgal, pilit na hinahanap ang huling piraso ng lakas sa kanyang pagkatao. Kahit anong trabaho, kahit tagalinis ng sahig, kahit tagahugas ng plato, gagawin ko. Nagmamakaawa ako. Ang tatay ko, mamatay siya kung hindi ko mababayaran ang ospital ngayong gabi. Dahan-dahang humarap si Adrian. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi puno ng mapanuring pagdududa. Lumapit siya kay Liana hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng hininga nito, isang init na kabaligtaran ng lamig ng kanyang puso. How much do you need? 100,000. 200. At ano ang maibibigay mo sa akin bilang kapalit? Ang tanong ni Adrian habang ang kanyang tingin ay bumaba sa leeg ni Liana. Doon, sa gitna ng kanyang basang damit, ay sumilip ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis talulot ng sampagita. Ito ay gawa lamang sa murang pilak, madilim na dahil sa kalumaan. Ngunit ito ang tanging kayamanan na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Sa sobrang panginginig ni Liana, ang lock ng kwintas ay bumuka at ito ay dahan-dahang nalaglag sa makinis na carpet. Bago pa man makakilos si Adrian, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas. Isang matanda ngunit eleganteng babae ang pumasok, ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong silid. Si Doña Celestina Monteverde. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad, ay biglang nanlaki at napako sa sahig, sa kwintas na nalaglag. Narinig ang mabilis na paghakbang ng matanda patungo sa kinaroroonan ni Liana.
Walang salitang pinulot ni Celestina ang kwintas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang ukit sa likod nito. Isang ukit na tila nagbukas ng isang sugat na ilang dekada nang nakatago. Saan mo nakuha ito? Ang boses ni Celestina ay puno ng emosyon na hindi maunawaan ni Adrian. Sino ang nagbigay nito sa iyo? Sa nanay ko po. Pamana po iyan ng tatay ko sa kanya. Ang sagot ni Liana, nalilito sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Tumingin si Celestina kay Adrian, pagkatapos ay muling bumaling kay Liana. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang dating matigas na anyo ay napalitan ng isang malalim na pagkilala at tila isang matinding utang na loob na ngayon lang nabayaran ng panahon. Adrian, ang utos ni Celestina na may autoridad na hindi matatanggihan. Ipa-cancel mo ang lahat ng appointments mo. Tawagan mo ang ospital at sabihing ilipat ang ama ng batang ito sa pinakamagandang suite. Bayaran mo ang lahat ng bills, pati na ang mga susunod pa. Lola, what are you saying? She's just a... Hindi mo naiintindihan, Adrian. Ang sigaw ni Celestina na nagpatigil sa kanyang apo. Ang batang ito, ang pamilya niya, sila ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Sila ang nagligtas sa atin noong wala tayong sandigan. Hinarap ng matanda si Liana at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liana ang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi mula sa isang Monteverde. Ang haplos na iyon ay tila isang pangako ng kaligtasan sa gitna ng unos. Mula ngayon, Liana, hindi ka na babalik sa kalsada. Titira ka sa mansyon, hindi bilang katulong at lalong hindi bilang utusan. Titira ka roon bilang aking espesyal na panauhin at ako mismo ang titiyak na walang sino man, kahit ang sarili kong apo, ang muling yuyurak sa iyong dangal. Napako ang tingin ni Adrian kay Liana, puno ng kalituhan at namumuong galit. Samantalang si Liana ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala na ang lalaking nagtaboy sa kanya sa ulan ay siya ring magiging kasama niya sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata ni Adrian, naramdaman ni Liana na ang kaligtasang ito ay may kaakibat na bagong panganib. Isang panganib na hindi nanggagaling sa kahirapan, kundi sa isang pusong pilit na ikinukulong ang nararamdaman. Ano ang tunay na kinalaman ng kwintas sa nakaraan ng mga Monteverde? At hanggang kailan mapapanindigan ni Celestina ang kanyang proteksyon kung ang mismong apo niya ang naging mortal na kaaway ng damdamin ni Liana? Ang bawat hakbang ni Liana sa malambot na alpombra ng mansyon ng mga Monteverde ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa kisame ay hindi nagbibigay ng liwanag sa kanyang puso, kundi lalo lamang nagpaparamdam ng dilim ng kanyang pinagmulan. Sa loob ng silid na inilaan para sa kanya, isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa squatters area, nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana, yakap ang sarili habang pinagmamasdan ang malakas na buhos ng ulan. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Ito ay isang uri ng katahimikan na hindi nagpapahinga, kundi nagmamasid, naghihintay ng pagkakamali. Naramdaman ni Liana ang hapdi ng kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa pag-aayos ng mga bulaklak, mga kamay na tila hindi nararapat humawak sa mamahaling telang seda ng kanyang higaan. Huwag mong isipin na dahil nandito ka ay ligtas ka na. Ang boses ni Sofia ay tila lason na dahan-dahang gumagapang mula sa pinto. Lumingon si Liana at nakita ang dalaga na nakasuot ng sutlang pantulog
Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi. Pumasok si Sofia sa silid ng walang pahintulot. Ang bawat dulas ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila isang babala. Lumapit siya kay Liana at tinuro ang dibdib nito gamit ang kanyang mahahabang kuko na kulay dugo. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginamit mo kay Lola Celestina, pero sisiguraduhin ko na hindi ka magtatagal dito. You are a virus, Liana. Isang sakit na pumasok sa malinis na pamilyang ito. Isang maling galaw mo lang, isang maling tingin kay Adrian, at sisiguraduhin kong sa kalsada ang balik mo, kasama ang naghihingalo mong ama. Hindi kumibo si Liana. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang tingin. Sa loob niya, ang imahe ng kanyang amang si Mang Jose, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa isang pribadong kwarto sa ospital, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa ama, titiisin niya ang lahat. Kahit ang dura ng mga taong tingin sa kanya ay basura. Bakit ka tahimik? Napipi ka na ba dahil sa ganda ng kwartong ito? Pang-uuyam ni Sofia. Enjoy it while it lasts, flower girl. Dahil ang mga tulad mo, hanggang sa dumi lang ng lupa na babagay, you will never be one of us. Nang lumabas si Sofia na may kasamang malakas na pagbalandra ng pinto, naiwan si Liana na nanghihina. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa malambot na unan. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, naramdaman niya ang isang presensya sa balkonahe. Nakatayo roon si Adrian. Ang anino nito ay mahaba at madilim sa ilalim ng buwan. Kanina pa ba ito roon? Narinig ba nito ang lahat? Pumasok si Adrian mula sa glass door. Ang lamig ng hangin mula sa labas ay sumama sa kanyang pagpasok. Hindi siya tumingin kay Liana, kundi sa kwintas na nakapatong sa side table, ang kwintas na naging susi ng kanyang pananatili roon. My grandmother is a sentimental woman, Liana, sabi ni Adrian sa isang boses na walang emosyon, ngunit may kasamang babala. Naniniwala siya sa mga utang na loob mula sa nakaraan. But I don't. I believe in results, in facts, and in motives. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa pamilyang ito, pero binabantayan kita. Isang luha ni Lola, isang maling impormasyon na lumabas tungkol sa amin dahil sa iyo. And I will personally see to it that you regret the day you stepped into this office. Lumapit si Adrian sa kanya. Ang distansya nila ay sapat na para marinig ni Liana ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Sa kabila ng takot, may isang kakaibang init na nagmumula sa lalaki. Isang atraksyon na pilit niyang itinatanggi. Opo, Sir Adrian, mahinang sagot ni Liana. Wala po akong ibang hangad kundi ang kaligtasan ng tatay ko. Pagkatapos po nito, aalis din ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian. Aalis? Sa tingin mo ba hahayaan ka ni Lola pagkatapos niyang malaman kung sino ka talaga? You are trapped here, Liana, just like that necklace on the table. You are now a property of the Monteverdes. At sa bahay na ito, ako ang nagpapatakbo ng lahat. Tumalikod si Adrian, ngunit bago siya makalabas, tumigil siya at lumingon ng bahagya. Ayusin mo ang sarili mo. Bukas, may malaking dinner party para sa anibersaryo ng kumpanya. Lola wants you there. Bilang isang panauhin, make sure you don't embarrass us. Naiwan si Liana na mag-isa, ang kanyang diwa ay tila nalulunod sa mga banta at obligasyon. Habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang babaeng pagod,
Sugatan ang mga kamay, ngunit may paninindigan sa mga mata na itanong niya sa sarili, ito ba ang simula ng kanyang pagbangon o ito ang simula ng kanyang tuluyang pagkawasak? At sa kabilang bahagi ng mansion, sa dilim ng library, si Victor Salcedo ay may hawak na isang lumang dokumento. Isang dokumento na naglalaman ng pangalan ni Mang Jose. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang binabasa ang isang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi ka dapat bumalik, Jose Reyes. Bulong ni Victor sa hangin. Dahil kung ang anak mo ang magiging mitya ng iyong pagbabalik, sisiguraduhin kong siya rin ang magiging mitya ng iyong tuluyang pagkawala. Ang ganda ay hindi sapat para pagtakpan ang baho ng iyong pinagmulan, Liana. Kahit balutin ka pa ng ginto, ang amoy ng lupa sa iyong mga kuko ay hinding-hindi mawawala. Nakatayo si Liana sa harap ng malaking salamin, pinagmamasdan ng kanyang refleksyon. Suot niya ang isang kulay abo na gown na gawa sa mamahaling lace, isang regalo mula kay Doña Celestina para sa anibersaryo ng kumpanya. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila selyo ng isang kasunduang hindi niya lubos na nauunawaan. Ang boses ni Sofia, na kanina pa nakasandal sa hamba ng pinto, ay tila isang malat na himig na sumisira sa katahimikan ng silid. Hindi sumagot si Liana. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang kwintas at isinuot ito. Ang lamig ng pilak sa kanyang leeg ay nagsilbing angkla sa kanyang tunay na pagkatao. Narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga ni Sofia at ang mabilis na paghakbang nito palabas. Ang bawat tunog ng takong sa sahig ay tila pagtatambol ng galit. Pagbaba ni Liana sa engrandeng hagdanan, ang lahat ng mata sa bulwagan ay nabaling sa kanya. Ang bulungan ng mga piling panauhin ay tila banayad na hangin na may dalang kuryente. Sa dulo ng hagdan, nakatayo si Adrian. Nakasuot ito ng itim na tuxedo. Ang kanyang tindig ay tila isang tore ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang panandaliang pagkagunita at pagkamangha sa mga mata ng lalaki. Isang emosyong agad din nitong ikinubli sa likod ng kanyang malamig na maskara. Don't get used to the attention. Bulong ni Adrian nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay seryoso at walang emosyon. People here are like wolves. They smell weakness, and right now, you are the easiest prey. Hindi ako narito para maging biktima, Adrian. Mahinang sagot ni Liana, ang kanyang tinig ay may bagong tibay na tila bakal na pinatigas ng apoy. Narito ako dahil sa utos ng iyong lola. Sa kalagitnaan ng dinner, isang matinding tensyon ang bumalot sa lamesa nang magsimulang magsalita si Victor Salcedo. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Isang malaking karangalan na makasama ang isang espesyal na panauhin ni Doña Celestina, wika ni Victor. Ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyo ba, may isang kwento tungkol sa isang driver ng mga Monteverde noong araw. Isang driver na nagngangalang Jose Reyes. Isang taong nagnakaw hindi lang ng pera, kundi ng tiwala ng pamilyang ito. Nabitawan ni Liana ang kanyang kutsara. Ang tunog nito sa pinggan ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Tumingin siya kay Adrian, umaasang makakita ng depensa, ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik.
Ang kanyang mga panga ay nakakuyom habang nakatingin kay Victor. Ang tatay ko ay hindi magnanakaw. Ang boses ni Liana ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. Siya ay biktima ng isang sistemang mas madilim pa sa iniisip niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sofia. Biktima o isang mahusay na aktor? Ang dumi ng nakaraan ay hindi basta-basta nalilinis ng isang magandang gown, Liana. Tumayo si Doña Celestina, ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng isang lihim na tila sumasabog na sa loob ng kanyang dibdib. Sapat na ito. Victor, hindi mo alam ang lahat ng katotohanan. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, lumapit si Victor kay Liana at may ibinulong na sapat lamang para marinig ng dalaga. Ang bawat salita ay tila isang karayom na ibinaon sa kanyang puso, isang katotohanang nagpabagsak sa kanyang mundo sa isang sandali. Kung gusto mong manatiling buhay ang tatay mo sa ospital, Liana, hanapin mo ang itim na folder sa library ni Adrian bago mag-umaga. Dahil kung hindi, ang life support na tinatamasa niya ngayon ay magiging huling alaala mo sa kanya. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ang kinang ng party, ang amoy ng mamahaling pagkain, at ang presensya ni Adrian ay tila naglaho. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng isang mapanganib na laro. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Traidorin ang pamilyang nagligtas sa kanya o panoorin ang kanyang ama na mawalan ng hininga sa kamay ng isang demonyo. Tumingin si Liana kay Adrian at sa gitna ng takot, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. May alam ba si Adrian sa itim na folder? O isa rin siya sa mga taong nagtatago ng katotohanang papatay sa kanyang ama? Ang gabi ay hindi pa natatapos, ngunit para kay Liana, ang dilim ay nagsisimula pa lamang lumalim. Ang pag-ibig ay isang patibong na gawa sa seda, malambot at kaakit-akit sa simula, ngunit sapat na matibay upang sakalin ang bawat piraso ng iyong dangal. Habang binabaybay ni Liana ang madidilim na pasilyo ng mansyon patungo sa library ni Adrian, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagtambol na nagbabanta sa katahimikan ng gabi. Ang suot niyang mamahaling gown na kanina lamang ay nagparamdam sa kanya na isa siyang prinsesa, ngayon ay tila isang mabigat na tanikala na nagpapaalala sa kanyang pagiging traidor. Ang bawat dulas ng tela sa sahig ay tila bulong ng budhi na hindi siya pinatatahimik. Pumasok siya sa loob ng library. Ang amoy ng lumang papel, leather, at ang nanunuot na bango ng sandalwood na pag-aari ni Adrian ay tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa dilim, ang library ay tila isang dambuhalang hayop na naghihintay na lamunin siya. Sa kakarampot na liwanag mula sa buwan na dumadaan sa bintana, sinimulan ni Liana ang paghahanap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang bawat haplos niya sa mga istante ng libro ay puno ng takot. Nasaan ang itim na folder? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang ama. Naalala niya ang boses ni Victor, malamig, malupit, at walang puso. Para sa kanila, ang buhay ng kanyang ama ay isang laro lamang, isang piraso ng chess na pwedeng isakripisyo sa anumang oras. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga legal na dokumento sa lamesa ni Adrian, naramdaman niya ang isang matigas at makinis na bagay, ang itim na folder. Sa sandaling mahawakan niya ito, naramdaman ni Liana ang isang matinding lula.
Ito na iyon, ang susi sa buhay ng kanyang ama at ang mitya ng pagkawasak ng tiwalang ibinigay sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Liana? It's past midnight. Halos tumalo ng puso ni Liana sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang itinago ang folder sa likod ng kanyang gown at lumingon. Nakatayo sa may pinto si Adrian. Hindi na ito nakataksido. Ang kanyang puting polo ay nakabukas ang 2 butones sa itaas at ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Tila binabasa ang bawat kasinungalingang nabubuo sa isipan ni Liana. I couldn't sleep, Sir Adrian, nautal na sagot ni Liana. Ang kanyang mga palad ay nagsisimulang pawisan, ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Gusto ko lang pong maghanap ng mababasa. Patawad po kung naistorbo ko kayo. Dahan-dahang lumapit si Adrian. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa carpeted na sahig ay tila isang mabagal na hatol. Huminto siya sa harap ni Liana, napakalapit na amoy na niya ang alak at ang nakakalasing na bango nito. Itinaas ni Adrian ang kanyang kamay at sa isang sandali, akala ni Liana ay sasampalin siya nito o hahablutin ng folder sa likod niya. Ngunit sa halip na dahas, naramdaman ni Liana ang banayad na haplos ng mga daliri ni Adrian sa kanyang pisngi. Inayos nito ang isang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mga mata. Ang haplos na iyon ay puno ng isang kakaibang lambot, isang damdaming hindi nararapat sa pagitan ng isang amo at ng isang taong nagnanakaw ng kanyang lihim. "You're shaking, Liana." Pulong ni Adrian, ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng kanina. "Is it the party? O ang mga sinabi ni Victor? Huwag mo siyang papakinggan. He's a serpent." Sa sandaling iyon, ang pagkakalapit ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang matinding kilig na humalo sa takot ni Liana. Naramdaman niya ang init ni Adrian, ang proteksyon na tila inaalay nito sa kanya sa kabila ng lahat. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sabihin ang lahat, ngunit ang imahe ng kanyang ama sa ospital ay muling bumangon. "Sir Adrian, bakit niyo po ako tinutulungan?" Tanong ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. "I'm just a flower girl. Isang mantsa sa buhay niyo, di ba?" Tinitigan siya ni Adrian ng matagal. Sa gitna ng katahimikan ng library, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Because for the first time in this house of lies, nakakita ako ng isang bagay na totoo. And that's you, Liana, even if you don't believe it yourself. Ipinatong ni Adrian ang kanyang Amerikana sa balikat ni Liana, isang kilos ng pangangalaga na nagpaguho sa huling depensa ng dalaga. Ngunit habang niyayakap ni Liana ang init ng Amerikana, naramdaman niya ang folder na nakasuksok pa rin sa kanyang likuran, isang paalala na siya ang pinakamalaking kasinungalingan sa silid na iyon. Nang tumalikod si Adrian para kumuha ng baso ng tubig, mabilis na lumabas si Liana, bitbit ang folder at ang bigat ng kanyang pagkakasala. Pagdating sa kanyang kwarto, nanginginig niyang binuksan ang folder. Inasahan niyang makakakita siya ng mga ebidensya ng pagnanakaw o korporasyon. Ngunit ang nakita niya ay isang serye ng mga lumang litrato, ang kanyang ama, si Mang Jose, at si Doña Celestina na magkasama at masaya. At sa pinakailalim, ang isang dokumento na nagsasabing si Mang Jose ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng factory ng mga Monteverde. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatalon sa kanya.
Liana, buksan mo ito. Alam kong nakuha mo ang folder. Hindi yun boses ni Adrian. Hindi rin yun boses ni Victor. Iyon ay boses ni Sofia. At may kasama itong tunog ng bakal na tila susi na dahan-dahang umiikot sa lock. Paano nalaman ni Sofia? At anong gagawin ni Liana ngayong hawak na niya ang katotohanang maaaring magpabagsak sa buong kaharian ng mga Monteverde? Akala mo ba ay makakatakas ka sa paningin ko? Isang magnanakaw ay mananatiling magnanakaw kahit balutin pa ng telang ginto. Ang tinig ni Sofia ay tila haplit ng latigo sa katahimikan ng silid. Hindi na naghintay ng pahintulot ang dalaga. Pumasok siya nang may kasamang bagsik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa itim na folder na hawak pa rin ni Liana. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng night lamp, ang bawat hininga ni Liana ay tila isang piraso ng bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay hinaplos ng kabutihan ni Adrian, ngayon ay nanginginig sa takot at pagkakabuking. Mabilis na lumapit si Sofia at marahas na hinablot ang folder. Ang tunog ng pag-aspas ng mga papel ay tila bawat pangarap ni Liana na naglalaho sa hangin. Nang makita ni Sofia ang mga dokumento sa loob, ang mga lumang titulo ng lupa at ang mga litrato ni Mang Jose, isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. So ito pala ang hinahanap mo? Ang mga basurang papel na magpapatunay na may karapatan ang pamilya mo sa lupang ito? Ani Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. You're more ambitious than I thought, Liana. Hindi lang pala puso ni Adrian ang gusto mong itira, kundi pati ang buong kayamanan ng mga Monteverde. Hindi ko gusto ang yaman niyo, Sofia. Ang boses ni Liana ay gumaralgal, punong-puno ng pagtitimpi. Gusto ko lang ang katotohanan. Gusto ko lang linisin ang pangalan ng tatay ko na matagal niyo nang dinumihan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liana. Ang tunog nito ay tila isang pagputok sa loob ng maliit na silid. Napalingon ang ulo ni Liana. Ang hapdi ay agad na gumapang sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang kahit anong gawin niya, siya pa rin ang lalabas na masama. Naramdaman niya ang alat ng dugo sa kanyang labi, isang lasa ng pagkatalo na tila hindi na siya iiwan. Katotohanan? Ang katotohanan ay ito, sabi ni Sofia habang iwinawagayway ang folder. Ngayon din ay dadalhin ko ito kay Adrian at sasabihin ko sa kanya na nahuli kitang nagnanakaw ng mga kompidensyal na dokumento para ibenta kay Victor Salcedo. Sa tingin mo ba, paniniwalaan ka niya kapag nalaman niyang pumasok ka sa library niya sa kalagitnaan ng gabi? Nanigas ang buong pagkatao ni Liana. Ang imahe ng malalambot na mata ni Adrian kanina sa library ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang init ng Amerikana nito na nakapatong pa rin sa kanyang silya ay tila isang sumpa ngayon. Kung malalaman ni Adrian ang ginawa niya, ang kakarampot na tiwalang nabuo ay magiging abo sa isang saglit. Huwag, Sofia. Nagmamakaawa ako. Lumuhod si Liana sa harap ng dalaga. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, bumabasa sa mamahaling carpet ng mansyon. Gawin mo na ang lahat sa akin. Hiyain mo na ako sa harap ng lahat. Pero huwag mong hayaang mawala ang gamot ng tatay ko. Si Victor, tinatakot niya ako. Papayin niya ang tatay ko kung hindi ko ito kukunin. Tinitigan siya ni Sofia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa kundi purong katuwaan sa paghihirap ng iba. That's not my problem anymore, Flower Girl. This is my ticket to get rid of you forever.
Ngunit bago pa man makalabas si Sofia, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang silweta ng isang lalaki ay humarang sa liwanag mula sa pasilyo. Ang bango ng sandalwood at ang mabigat na aura ng kapangyarihan ay agad na naramdaman ni Liana. Si Adrian, nakatayo ang lalaki roon. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa dilim. Tiningnan niya si Liana na nakaluhod sa sahig. Ang pisngi ay namumula at may bakas ng dugo. At pagkatapos ay tumingin siya kay Sofia na hawak ang itim na folder. Ang katahimikan sa silid ay tila isang dambuhalang hayop na handang manakmal sa anumang sandali. Adrian, buti dumating ka. Mabilis na sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay biglang nagbago, naging malambing at tila biktima. Nahuli ko si Liana, nagnanakaw siya sa library mo. Look, heto ang mga kinuha niya. I told you she's a gold digger. Isang espiya ni Victor. Lumapit si Adrian. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila hatol ng kamatayan para kay Liana. Huminto siya sa harap ni Sofia at kinuha ang folder. Binuksan niya ito at sa bawat paglipat niya ng pahina, ang kanyang mukha ay tila lalong nagiging bato. Hindi niya tiningnan si Liana, isang bagay na mas masakit pa sa anumang sampal o mura. Is this true, Liana? Ang boses ni Adrian ay napakababa, halos pabulong, ngunit may dalang bigat na tila gumuho ang kisame sa ibabaw ni Liana. Pumasok ka ba sa library ko para kunin ito? Hindi nakapagsalita si Liana. Ang kanyang dila ay tila napako sa itaas ng kanyang bibig. Ang bawat salitang opo ay nangangahulugan ng pagkawala ni Adrian at ang bawat pagsisinungaling ay lalong magbabaon sa kanya. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala kay Adrian. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang kilos na tila pagpawi sa huling bakas ng emosyong naramdaman niya para sa dalaga kanina. Get out, Sophia, utos ni Adrian. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. What? Adrian, kailangang malaman ni Lola ang ginawa niya. I said, get out! Ang sigaw ni Adrian ay nagpayanig sa mga bintana ng silid. Mabilis na lumabas si Sofia, may dalang takot ngunit may tagumpay sa kanyang mga mata. Naiwan silang dalawa sa loob. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa bawat butas ng dingding. Lumapit si Adrian kay Liana at sa halip na itayo ito, yumuko siya para maging kapantay ang mukha ng dalaga. Hinawakan niya ang baba ni Liana. Pinilit itong tumingin sa kanya. Naniwala ako sa iyo, Liana. Bulong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkadismaya at isang sugat na tila hindi na maghihilom. I thought you were different. I thought for the first time I found someone who doesn't look at me as a bank account or a business deal. Pero tama sila. You're just another lie in this house. Adrian, makinig ka. Ang tatay ko. Huwag mong gamitin ang tatay mo para pagtakpan ang pagkakanulo mo. Putol ni Adrian, ang kanyang hawak sa baba ni Liana ay humigpit ng bahagya bago niya ito binitawan ng marahas. Dahil sa ginawa mo, hindi lang ang tiwala ko ang nawala. Binigyan mo si Victor ng baril para patayin ang pamilyang ito. Tumayo si Adrian at kinuha ang folder. Mananatili ka rito sa mansyon, hindi dahil gusto kita, kundi dahil kailangan kitang bantayan. Isang hakbang mo palabas ng gate na ito at tinitiyak ko sa iyo, Liana, hindi mo na makikita ang tatay mo na humihinga. You are now my prisoner, flower girl.
Welcome to your nightmare. Nang lumabas si Adrian at marinig ni Liana ang tunog ng susi na umiikot sa labas ng kanyang pinto, napasandal siya sa kama at tuluyan ng humagulgol. Ang silid na kanina ay tila langit ay naging isang malamig na selda. Hawak-hawak niya ang kanyang kwintas, ang tanging bagay na natitira sa kanya. Naisip niya, ang katotohanan ba ay talagang magpapalaya sa atin? O ito ang kadena na tuluyang magbabaon sa atin sa limot? At sa kabilang panig ng mansyon, si Victor Salcedo ay nakangiti habang hawak ang isang kopya ng dokumentong nakuha ni Liana. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay tapos na. Ang pinakamasakit na bilangguan ay hindi ang gawa sa rehas na bakal, kundi ang silid na puno ng mga alaalang unti-unti kang pinapatay sa bawat sandali ng katahimikan. Nagising si Liana sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha, ngunit wala itong dalang init. Ang bawat sulok ng marangyang silid na iyon ay tila naging isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Nakaupo pa rin siya sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama kung saan siya iniwan ni Adrian kagabi. Ang kanyang mga mata ay mahapdi at namumula, isang patunay ng mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Narinig niya ang banayad na pag-ikot ng susi sa pinto. Inasahan niyang si Adrian ang papasok upang ituloy ang kanyang mga pag-uusig, ngunit ang mukha ni Doña Celestina ang sumilip. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Dahan-dahang lumapit ang matanda at naupo sa tabi ni Liana sa sahig. Walang pandidiri, walang panghuhusga. Hinawakan ni Celestina ang malamig na kamay ni Liana, ang mga daliring puno ng sugat mula sa mga tinik ng rosas at ngayon ay may bakas pa ng panginginig. Liana, anak. Ang boses ng matanda ay tila isang marupok na sinulid. Bakit mo ginawa iyon? Alam mo bang ang folder na iyon ang tanging proteksyon ng pamilyang ito laban sa kasakiman ni Victor? Doña Celestina, nagmamakaawa po ako. Maniwala kayo sa akin. Bulong ni Liana, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Tinatakot po ako ni Victor. Ang tatay ko, ang sabi niya ay ititigil nila ang oxygen ni tatay kung hindi ko ibibigay ang folder. Wala po akong ibang paraan. Ako lang po ang inaasahan niya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Tumingala siya sa kisame, tila may hinahanap na sagot sa mga anino ng nakaraan. Ang utang na loob ay isang malupit na Panginoon, Liana. Alam mo ba kung bakit ganoon na lamang ang pagpapahalaga ko sa iyong ama? Noong gabing namatay ang mga magulang ni Adrian sa isang aksidente, si Jose ang nagmaneho sa kanila. Sinubukan niyang iligtas sila mula sa nagliliyab na sasakyan hanggang sa masunog ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit si Victor, ginamit niya ang pagkakataong iyon para ibintang kay Jose ang aksidente. Sinabi niya na lasing ang iyong ama, kaya nawalan ng kontrol ang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ang katotohanang ito ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang diwa. Ang kanyang ama ay hindi lang biktima ng pagnanakaw, kundi biktima ng isang napakalaking paninirang puri upang pagtakpan ang pagkakamali ng iba. Kailangan mong malaman ang lahat, Liana, pagpapatuloy ni Celestina. Ang itim na folder na iyon ay naglalaman ng tunay na report ng mga pulis noong gabing iyon. Pinatutunayan doon na hindi lasing si Jose at ang sasakyan ay sadyang sinabotahe. Kung nakuha iyon ni Victor,
tuluyan na niyang mabubura ang ebidensya ng kanyang krimen. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ay marahas na bumukas. Nakatayo roon si Adrian. Ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap bago ang bagyo. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang sulat na nakuha niya mula sa mga gamit na itinapon ni Sofia kanina. "Lola, lumabas ka muna," utos ni Adrian. Ang kanyang tinig ay malamig na parang bakal. "Kailangan naming mag-usap ng bisita mo." Ayaw sanang umalis ni Celestina, ngunit ang mariing tingin ni Adrian ay nagpilit sa kanya. Nang maisara ang pinto, lumapit si Adrian kay Liana. Hindi siya bumaba sa sahig, nanatili siyang nakatayo, tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. "Ito ba ang dahilan, Liana?" Inihagis niya ang sulat sa harap ng dalaga. Isang sulat mula sa kulungan. Isang pagsusumamo ng iyong ama na huwag kang magtitiwala sa amin dahil kami ang sumira sa buhay niya. Pinulot ni Liana ang papel. Hindi iyon sulat ng galit, kundi isang babala. "Anak, huwag kang lalapit sa mga Monteverde. Ang yaman nila ay may bahid ng dugo ng ating katarungan." "Adrian, hindi mo naiintindihan. Ang tanging naiintindihan ko ay ito," putol ni Adrian habang hinahawakan ang braso ni Liana at marahas itong itinayo. "Sa bawat pagtibok ng puso ko para sa iyo kagabi, may isang piraso ng pamilya ko ang ipinagpapalit mo sa isang kasinungalingan. Gusto mong iligtas ang tatay mo? Fine, I will keep him alive. I will pay for everything. But in exchange, you will stay here and watch how I destroy Victor Salcedo. At ikaw ang gagamitin kong pain." Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay naglaho. Sa kabila ng galit, naramdaman ni Liana ang panginginig ng mga kamay ni Adrian sa kanyang braso. Isang kilig na puno ng sakit ang dumaloy sa kanyang katawan nang bahagyang lumapit ang mukha ni Adrian sa kanyang leeg. Tila nilalanghap ang bango ng sampagita na nananatili pa rin sa balat ni Liana. "Huwag kang aalis sa tabi ko," bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng pagsusumamo na pilit itinatago ng galit. "Dahil sa sandaling lumayo ka, hindi ko alam kung mapipigilan ko ang sarili ko na hilingin ang iyong pagbabalik o ang iyong tuluyang pagkawasak." Binitawan niya si Liana at mabilis na lumabas. Iniwan ang dalaga na lalong naguguluhan. Ngunit sa ilalim ng pintuan, isang maliit na sobre ang dahan-dahang isinuksok ng isang hindi kilalang kamay. Nang buksan ito ni Liana, tumigil ang pintig ng kanyang puso. Ito ay isang litrato ng kanyang ama sa ospital at may isang pulang tuldok sa kanyang noo, isang marka ng baril mula sa malayo. At sa likod nito ay may nakasulat, "May isang oras ka na lang para makuha ang susi ng vault ni Adrian. Kung hindi, ang susunod na putok ay hindi na lang sa litrato." Napatingin si Liana sa vault sa sulok ng silid ni Adrian. Ang itim na folder ay wala na roon, ngunit ang susi sa kanyang kalayaan at ang buhay ng kanyang ama ay nakasabit sa leeg ni Adrian. Paano niya makukuha ang susi sa lalaking ngayon ay itinuturing siyang kaaway, ngunit tila hindi siya kayang bitawan? Ang pag-ibig na walang tiwala ay parang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Habang lalo mo itong pinanghahawakan, lalo ka nitong lulunurin sa iyong sariling kawalan. Ang gabi ay balot ng nakakasulasok na katahimikan. Sa loob ng silid, ang bawat paghinga ni Liana ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang sariling konsensya. Hawak niya ang litratong may markang dugo, isang babalang hindi na siya pwedeng tumanggi.
Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay isang pagbilang sa nalalabi pang oras ng kanyang ama. Pagpasok ni Adrian sa silid, bitbit ang isang tray ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, ngunit may bakas ng pagod. Inilapag niya ang tray sa mesa at tumingin kay Liana na nakatayo malapit sa bintana, tila isang ibong nag-aabang ng pagkakataong makalipad. Kumain ka, utos ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang himig ng lambot. Ayokong mamatay ang pain ko bago pa man natin matapos ang laro ni Victor. Hindi kumibo si Liana. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay maingat, tila isang mandirigma na naghahanda sa isang desperadong laban. Habang inilalapit niya ang kanyang kamay sa tray, ang kanyang paningin ay nakapako sa kwintas na nakasabit sa leeg ni Adrian, ang susi na nakatago sa ilalim ng kanyang puting polo. Iyon ang susi. Iyon ang tanging paraan para mabuksan ang vault kung saan nakatago ang mga dokumentong kailangan ng mga pumatay sa kanyang ama. Bakit mo ba ginagawa ito, Adrian? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Bakit kailangan mong paglaruan ang buhay ko, gayong alam mo namang wala akong laban sa iyo? Huminto si Adrian. Lumapit siya sa dalaga. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa magkabilang balikat ni Liana. Ang haplos na iyon ay hindi nananakit, ngunit ito ay nagpabagsak sa pader na itinayo ni Liana sa kanyang puso. Dahil sa mundong kinabibilangan ko, Liana, ang lahat ay may presyo. At ikaw ang presyong kailangang bayaran para mabuksan ang mga mata ko sa katotohanang matagal ko nang itinago. Sa sandaling iyon, ang lapit ng kanilang mga katawan ay nagparamdam kay Liana ng isang matinding init. Ang bango ng sabon ni Adrian ay humalo sa bango ng kanyang balat, isang kombinasyong nakakalasing. Habang nakatingin si Adrian sa kanyang mga mata, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Liana patungo sa leeg ng lalaki. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huminto. Ngunit naisip niya ang kanyang ama, ang tatay niyang walang kasalanan, ang tatay niyang nagdusa dahil sa kawalang katarungan. Patawad, Adrian, bulong ni Liana sa kanyang isipan. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang hinawakan ang kadena ng susi. Sa isang mabilis at maingat na kilos, naramdaman niya ang pagkalas nito. Ang susi ay nasa kanyang palad na ngayon, nakatago sa ilalim ng kanyang manipis na manggas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang lakas, tila sasabog sa loob ng kanyang dibdib. Liana. Ang boses ni Adrian ay naging pause. Ang kanyang tingin ay bumaba sa labi ni Liana, isang tingin na puno ng pagnanasa na hinaluan ng sakit. Sabihin mo sa akin, kung bibigyan kita ng pagkakataong magsimula ulit, tatanggapin mo ba? Hindi nakasagot si Liana. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, mga luhang hindi para sa kanyang pagtataksil, kundi para sa pag-ibig na sana ay naging totoo kung hindi lamang sila nakagapos sa magkabilang panig ng kamatayan. Biglang bumukas ang pinto. Si Sofia, na tila laging nakabantay sa bawat galaw nila, ay pumasok nang may dalang isang hawak na telepono. Adrian, kailangan mong makita ito. May kumakalat na video sa internet. It's about the accident years ago, and your father is in it. Ang balita ay tila isang bombang sumabog sa loob ng silid. Bumitaw si Adrian kay Liana, ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng pag-aalala at galit. Mabilis niyang kinuha ang telepono,
Hindi na pinansin ang pagkakaroon ng susi sa kamay ni Liana. "This is a setup, Sofia," sigaw ni Adrian. Samantala, si Liana ay mabilis na tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng silid kung saan nakatago ang vault. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala si Adrian sa telepono, ipinasok ni Liana ang susi. Ang tunog ng pagbukas ng vault ay tila isang kidlat sa gitna ng bagyo. Ngunit nang bumukas ang pinto ng vault, hindi mga dokumento ang bumungad sa kanya. Ang bumungad sa kanya ay isang blankong papel at isang maliit na camera na nakatutok sa kanya. "Gotcha!" Isang boses ang narinig niya mula sa intercom. Boses ni Victor. Naramdaman ni Liana ang malamig na dulo ng isang baril na nakatutok sa kanyang batok. Lumingon siya at nakita ang isa sa mga tauhan ni Victor sa loob mismo ng mansyon. "Adrian," tawag ni Liana, ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Adrian sa gawin ng vault. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at pagtataksil. Nakita niya ang baril na nakatutok kay Liana. "Liana, get away from him!" Sigaw ni Adrian, ngunit huli na ang lahat. Ang tauhan ni Victor ay hinila si Liana palabas ng bintana, patungo sa naghihintay na sasakyan sa ibaba. Habang hinahabol ni Adrian ang sasakyan sa ilalim ng ulan, ang huling nakita niya ay ang kwintas ni Liana na nalaglag sa sahig, ang simbolo ng kanyang dangal na ngayon ay basag na sa sahig ng mansyon. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay isa lamang simula ng isang mas madilim at mas mapanganib na yugto ng kanilang buhay. Ang loob ng sasakyan ay malamig, amoy luma at bakal na nagpapaalala kay Liana sa loob ng isang kulungan. Nakagapos ang kanyang mga kamay at ang bawat ugong ng makina ay tila isang babala na papalayo na siya sa tanging tao na maaring magligtas sa kanya. Kahit na ang taong iyon ay itinuturing na siyang traidor. Habang binabaybay nila ang madidilim na kalsada palabas ng lungsod, hindi tumitigil ang pag-agos ng luha ni Liana. Hindi dahil sa takot para sa sariling buhay, kundi dahil sa mukha ni Adrian nang makita siyang hawak ng baril. Ang galit, ang pagkadismaya, at ang sakit sa mga mata nito ay hindi niya malilimutan. Iyon ang huling imahe ng lalaking unti-unti nang humuhulma sa kanyang puso. "Huwag kang masyadong mag-ilusyon na darating siya." Ang boses ni Victor ay biglang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Nakaupo pala ito sa shotgun seat, nakaharap sa kanya na may mapanuring ngiti. Para kay Adrian, ikaw ay isa na lamang na piraso ng ebidensya ng kanyang sariling pagkakamali. Sa sandaling makita kanyang kasama ko, sisiguraduhin niyang burado ka na sa mundong ito. "Bakit mo ito ginagawa?" Tanong ni Liana, ang kanyang boses ay paos dahil sa tuyong lalamunan. "Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Ang kasalanan mo ay ang pagiging anak ni Jose Reyes," sagot ni Victor habang binubuksan ang isang tablet. "Ang pamilya mo ang may hawak ng susi sa pagbagsak ng mga Monteverde. At hanggat buhay ka, hindi ako magiging payapa." Itinigil ang sasakyan sa isang abandonadong bodega sa tabi ng dagat. Ang hampas ng mga alon sa pampang ay tila mga palakpak ng kamatayan. Kinaladkad si Liana palabas. Ang hangin ay maalat at malamig, humahaplos sa kanyang sugatang pisngi. Dinala siya sa loob ng bodega kung saan nakatali ang kanyang ama sa isang upuang bakal. Ang bawat paghinga ni Mang Jose ay mababaw at mahina. "Tatay!" sigaw ni Liana,
pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Liana, anak, ang boses ng kanyang ama ay tila bulong ng hangin. Bakit ka nandito? Sabi ko, huwag kang lalapit sa kanila. Patunayan mo sa akin, Liana, wika ni Victor habang nilalaro ang hawak na lighter. Kung gaano mo kamahal ang tatay mo, piliin mo ang itim na folder na sinubukan mong nakawin o ang buhay niya. Naramdaman ni Liana ang dulo ng baril sa kanyang sentido. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho ng mabilis. Alam niyang ang folder ay wala sa kanya, ngunit alam niya ang nilalaman nito. Wala sa akin ang folder. Pagtatapat ni Liana, ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin kay Victor. Nasa kay Adrian na iyon. Pero alam ko kung nasaan ang orihinal na dokumento na magpapabagsak sa inyo. Iyon ang hinahanap nyo, hindi ba? Napangiti si Victor. Nasaan? Nasa puso ng mansyon, pagsisinungaling ni Liana. Nakatago sa loob ng silid ni Doña Celestina. Kung papatayin mo kami ngayon, hinding-hindi mo na makukuha ang dokumentong iyon. Habang nagtatalo si Victor sa kanyang mga tauhan, isang malakas na ingay ang yumanig sa buong bodega. Isang sasakyan ang biglang bumangga sa pader ng gusali, nagpapalipad ng mga debris at alikabok. Mula sa usok, isang figura ang lumabas na may hawak na baril, si Adrian. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Victor, kundi kay Liana. Sa gitna ng kaguluhan, ang bawat putok ng baril ay tila isang sayaw ng panganib. Hindi siya nagdalawang isip. Pinagtas niya ang bawat sulok ng bodega, iniiwasan ang mga bala ng mga tauhan ni Victor. Liana, takbo, sigaw ni Adrian. Ngunit sa gitna ng pagtakbo, isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumigil ang lahat. Nakita ni Liana si Adrian na napatigil. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran na unti-unting nababahiran ng pula. Adrian, sigaw ni Liana. Ang lalaking itinuring niyang kaaway, ang lalaking nagkulong sa kanya, ay handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa isang babaeng akala niya ay traidor. Sa pagkakataong iyon, alam ni Liana, ang lahat ng galit ni Adrian ay binalot lamang ng pag-ibig na hindi niya kayang aminin. Habang bumabagsak si Adrian sa sahig, ang mga mata nito ay nakatutok pa rin kay Liana, puno ng isang pangako na tila hindi na matutupad. Sa gitna ng panganib, alam ni Liana na ang laban ay hindi pa tapos, at ang susunod na hakbang ay magtatakda kung sila ay magtatagumpay o tuluyang lalamunin ng kadiliman. Ang bawat patak ng dugo ni Adrian sa semento ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Liana. Sa gitna ng usok at putok ng mga baril, ang buong mundo ni Liana ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lalaking kanina lamang ay puno ng galit sa kanya. Ang lalaking itinuring siyang bilanggo ay ngayon ay nakahandusay dahil sa isang balang dapat sana ay para sa kanya. Adrian! Ang sigaw ni Liana ay punong-puno ng pagdurusa. Mabilis niyang kinalas ang sarili mula sa pagkakatali gamit ang isang matalas na piraso ng bakal sa sahig, hindi alintana ang pagdugo ng kanyang mga pulso. Sumugod siya kay Adrian, nilampasan ang mga bala na tila mga alitaptap na naghahanap ng biktima. Nang makalapit siya, ang mukha ni Adrian ay maputla, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang kumukurap. Ang kanyang kamay, na basa ng mainit at malapot na dugo, ay gumapang patungo sa pisngi ni Liana. Bakit? Bakit ka nagpakatanga? Tanong ni Liana, ang kanyang mga luha ay direktang tumutulo sa mukha ni Adrian. Akala mo ba traidor ako? Adrian, hindi ako ang kalaban.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian. Alam ko, matagal ko na itong alam. Ang folder, ang vault, lahat ng ito ay palabas lang ni Victor. Sinubukan lang kitang ilayo sa kanya, pero mukhang naging masyadong mapanganib ang laro. Ang pag-amin na iyon ay tila isang kidlat. Hindi siya pinaghinalaan ni Adrian. Proteksyon niya ang ginagawa nito. Sa kabila ng lahat ng malupit na salita, ang lalaking ito ay ginawa ang lahat para iligtas siya. Samantala, sa di kalayuan, si Victor ay hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang mga tauhan na unti-unti nang natatalo ng mga bodyguard ni Adrian na rumesponde sa wakas. Sa isang marahas na kilos, kinuha ni Victor si Mang Jose at itinutok ang baril sa sentido nito. "Huwag kayong lalapit," sigaw ni Victor, "o uubusin ko ang buong lahi ng mga Reyes." Tumayo si Liana. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Ang bawat sugat sa kanyang katawan, ang bawat hiyang inabot niya, at ang dugo ni Adrian na nakadikit sa kanyang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng isang tapang na hindi niya akalaing taglay niya. "Victor," ang boses ni Liana ay malamig, walang emosyon, parang yelo na hindi matitinag. "Tapos na ang laro mo." Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Victor. Walang sandata, walang depensa, kundi ang kanyang dangal. "Ano ang gagawin mo, Flower Girl? Lalapit ka para mamatay?" Panunuyan ni Victor. "Hindi," sagot ni Liana. "Mayroon akong record. Lahat ng pag-uusap natin mula nang pumasok ako sa mansyon ay na-record ng maliit na device sa loob ng aking kwintas. Narinig ng pulis ang lahat. Nakapalibot na sila sa warehouse na ito." Nanlaki ang mga mata ni Victor. Hindi siya makapaniwala. "Sinungaling ka." "Subukan mo," hamon ni Liana. Sa isang iglap, ang mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Basag ang katahimikan ng gabi. Ang mga tauhan ni Victor ay nagpapanik. Sa isang pagkakataon, nabitawan ni Victor si Mang Jose dahil sa gulat. Mabilis na gumalaw si Liana, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ama. Isang marahas na sipa sa paa ni Victor ang nagpatumba rito, at sa isang mabilis na pag-agaw, nakuha ni Liana ang baril. Itinutok niya ito kay Victor. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. "Para sa lahat ng sakit na idinulot mo," wika ni Liana. Hindi niya pinaputukan ang lalaki. Hinintay niya ang mga pulis na pumasok at posasan si Victor. Ang lalaking matagal na nanggulo sa kanilang buhay ay tuluyan ng bumagsak. Nang tumahimik ang paligid, tumakbo si Liana pabalik kay Adrian. Ang lalaki ay halos wala na sa ulirat. "Adrian, please, huwag mo akong iwan," pakiusap ni Liana habang nakayakap sa lalaking nagligtas sa kanya. "Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Sabi mo, kailangan mo ako." Ang mga mata ni Adrian ay bahagyang bumukas. Tiningnan ang dalaga na may pagmamahal na hindi na maikakaila. "Liana, ang kwintas. Buksan mo." Dahan-dahang binuksan ni Liana ang maliit na locket ng kanyang kwintas. Ang susi na akala niya ay simpleng dekorasyon. Sa loob nito ay may isang maliit na susi at isang papel, ang katibayan ng pagmamay-ari sa lupain. Ang susi na matagal na hinahanap ni Victor ay nasa leeg pala ni Liana simula pa noong bata pa siya, ang huling alaala ng kanyang ina. Nang dumating ang ambulansya,
Isinakay si Adrian. Bago sumara ang pinto, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Liana. Huwag kang aalis sa tabi ko, Liana. Ngayon, sa wakas, malaya na tayo. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Liana sa mga bituin. Ang bawat paghihirap ay tila isang madilim na gabi na unti-unting napapalitan ng bukang liwayway. Ang hustisya ay nakamit, ngunit ang tunay na laban para sa kanilang pagmamahalan ay dito pa lamang magsisimula. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing bumagsak ang lahat ng kasinungalingan at nagkaroon ng hustisya. Ang mansyon ng mga Monteverde, na dati ay balot ng lamig at lihim, ay ngayon ay puno na ng ingay ng buhay at saya. Ang bawat sulok nito ay hindi na amoy ng alikabok at takot, kundi ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na inaalagaan ni Liana sa hardin. Nakatayo si Liana sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpipinta ng ginto sa langit ng Maynila. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang pamilyar at mainit na yakap ni Adrian. Ang peklat sa tagiliran nito, bunga ng balang dapat sana ay kikitil sa kanyang buhay, ay nagsisilbing paalala ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at hindi nasunog. Ang lalim ng iniisip mo, Mrs. Monteverde. Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na dati ay hindi niya akalaing mailalabas. Napangiti si Liana at sumandal sa dibdib ng kanyang asawa. Iniisip ko lang, kung hindi ba ako nagtinda ng bulaklak noong araw na iyon, matatagpuan kaya natin ang isa't isa? Hinalikan ni Adrian ang kanyang buhok. Siguro, dahil sa mundong ito, may mga pagkakataong kahit gaano kalayo ang tadhana, palagi itong babalik sa tamang landas. At ang landas ko ay palaging patungo sa iyo, Liana. Sa loob ng mansyon, naririnig nila ang tawa ni Mang Jose na masaya nang nagbabasa ng libro kasama si Doña Celestina. Ang dati nilang alitan dahil sa nakaraan ay napalitan na ng pagpapatawad. Natutunan ni Celestina na ang tunay na yaman ay hindi sa lupa o titulo, kundi sa pagkakapatawad na nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Si Victor Salcedo ay nagbabayad na ng kanyang mga kasalanan sa loob ng rehas na bakal, kung saan ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Si Sofia naman ay tuluyan ng lumisan, bitbit ang mga pagsisising tila hindi na kailanman mabubura.